Oops, wag mo nang scroll. Napakahalaga nito. uh, the other day, narinig nyo siguro yung news about dun sa dalawang bata na naglalaro and then nawala, pumasok sa garage, hindi na sila ulit lumabas. And pagdating ng gabi, saka sila nakita nasa loob ng isang van. Ang mga van po kasi ay meron po yung mga sasakyan na yan, meron pong tinatawag na child lock, na kapag pumasok ka dyan sa loob, para ka nang na-trap. Kung naka-off yung AC, tapos naka-expose yung sasakyan at mainit, mawawala ng oxygen doon sa loob. So yun, na sa kasamaang palad po ay sumakabilang buhay po yung dalawang bata. So now, anong relation ng topic natin ngayon? Confined space po. Confined space activities, associated hazards, and control measures. So what are we going to do? Pag-usapan natin yung mga hazards sa confined space, yung possible risks, at yung mga control measures. Pagka po ganyan na oxygen deficient yung isang confined space, ang possible risk, suffocation, unconsciousness, and fatality, katulad nga po nung nangyari sa dalawang bata. At sa mga constructions, there are lots of cases na mayroon pong mga namatay sa confined spaces. So ano pong control measures? Conduct atmospheric testing before and during entry. Maintain oxygen within acceptable limits, which is 20.8, 20.9, like that. Yun po yung usual normal, yung normal oxygen content po. Yan yung surroundings, yung sa labas. Pag tinesting nyo yan sa labas, so nasa harapan kayo ng bahay nyo, yan po ang lalabas na reading. At when it comes to the deficiency, when the oxygen content below 19.5, yan na po ang delikado, hanggang sa umabot na halimbawa below 10, like let's say mga 6%. Ang problema po dyan, ang unang maapektuhan ay yung isip, yung utak. So magkakaroon kayo, makukompuse ang sino mang nasa loob ng confined space kapag sobrang baba ng oxygen at hindi siya lalabas hanggang within minutes, mababawian na po talaga siya ng buhay. And the oxygen enrichment naman, yung sobrang namang lakas ng oxygen, sobrang taas, ang possible risk ay yung increased fire and explosion. At ang control measure po dyan ay yung ganun pa rin, monitor oxygen levels, and then mag-provide po, kailangan mag-provide ng ventilation, exhaust fan, and then again check. And another hazard, toxic gas, gases exposure tulad po ng H2S, carbon monoxides, fumes and vapors, lalo na kung meron pong welding activity or hot work activity, or even cleaning, kung yung residual content ay hazardous. Ano yung possible risk? Poisoning and the respiratory illness, and eventually fatality. So ganun pa rin po, ang control measure is to perform gas testing, use calibrated gas detectors, provide ventilation and respiratory protection if required. And for ventilation, yun din, gas testing din po ang isang dapat na gawin bago pumasok. At ang number 1 na requirements po dyan ay permit. Dapat mayroong confined space permit. Meron kayong approved confined space entry permit. At mayroong risk assessment, atmosphere tested and recorded. Nasa record po yan nung may gas testing record po yan para ma-monitor. At mayroong standby man na nagbabantay sa labas, and emergency rescue plan,
At dapat yung mga depende sa design ng confined space, dapat nakaharness yung mga tao sa loob na mayroong retrieval hook sa likod, just in case na nagkaroon ng emergency at kailangan i-rescue, nag-collapse ang entrant. So yun po ang isa sa pinakamahalagang requirements sa mga confined spaces. Kaya dapat si safety ay mahigpit pagdating po sa confined spaces activity. Napaka delikado po. Okay, so yan po muna ulit ang ating lesson for today. At sana po mag-subscribe po kayo dun sa YouTube channel ko. Nakailagay ko po yung link, and follow and subscribe po. Salamat po.